Morning mga kapatid, ito kami dalawang Randy. Ayan, niro-road test namin itong wild truck, Ford Ranger wild truck. Ang problema nito, umiilaw yung oil indicator doon sa dash. Ngayon galing pa to ng Bulacan, sa Malolos, Bulacan. Pagdating sa Antipolo para dalawin nung ni Mami at ni Daddy yung kanilang anak na doktor diyan sa Antipolo Doctors, umilaw na naman yung oil indicator. Naglagay na sila ng langis doon sa Bulacan. Tapos umiilaw yung oil indicator. Naglagay na naman dito sa Antipolo, umiilaw pa rin. Mawawala lang sandali, umiilaw pa rin. Pagdating sa shop, sinukat ko, kulang sa oil. So medyo nag-worry na talaga kami. Dinagdagan ko pa ng additional na 3 liters para lang ma-sure natin na hindi magkakaproblema. Pero nag-decide yung may-ari na iwanan na lang at hanapin yung problema. So mga kapatid, ang puzzle dito, hinahanap ko yung mga kinarga kong langis. Wala namang tumutulo. At hinahanap ko rin yung sinasabi nilang, ang dami nilang nailagay na langis, nakapagkarga sila ng 2 liters. Pero wala kaming nakikitang oil leaks. Wala sa tambucho, wala sa ilalim ng makina. Saan pumupunta ngayon yung langis na yon? Nagawa namin yung mga problema, yung tinanggal namin yung mga injectors, napakadumi ng ibabaw ng makina, yung injectors may teflon. Tapos ito ang pinakamatindi, ginamitan ito ng replacement ng mga parts. Hindi siya talaga original na mga Fords or kahit man lang sana OEM. Sabi magano daw, mag seatbelt daw ako kasi kalalabas lang namin ng subdivision magsi-seatbelt muna ako mga kapatid. So ayan, naka-seatbelt na tayo. Kumusta RJ? Meron pang isang problema to, yung preno niya. Kapag miat maya mo inaapakan, halimbawa nasa traffic ka, preno, puro ka preno, tumitigas yung preno. So may problema rin to sa pump, no, doon sa vacuum pump doon sa makina. Nakahiwalay kasi ang pump dito. Kung nakikita nyo po yung Ford Ranger na yon. At ayan po, kadarating lang din po ng mga may-ari. Ayan, yung Ford Ranger na to. Na may iba po palang gumawa kasi po yung injectors niyan tinadtad ng teflon. Kaya ipinakita ko sa kanila yung picture. Tapos ito kuya, pakita ko sa inyo. Bakit umiilaw yung oil indicator? Pinalitan ho niya ng ng oil filter na pipitsugin. Di ba? Pinalitan niya ng walang kwentang oil filter. At ito pong oil filter na to, ito po. Ayan oh. Nakita nyo? Napipi siya parang straw na habang umihigop ka ng doon sa straw ng soft drinks mo, napipi. Di ba pag napipi ang straw, wala kang mahigop. Kaya nawala ho yung pressure. Walang umaakyat dun sa makina. Yan o. Mumurahin na oil filter ang ginamit. Ito nangyari. Kaya tuloy, pag mababa yung RPM, ayun, nung Ford na yon, umiilaw yung oil indicator. Kasi humina yung pressure ng oil. Nagbara. So, napakalaking issue nito. Tignan nyo po, may mga metal shavings din siya. So, yun yung naging problema. Mali yung replacement na ginamit dyan sa Ford Ranger, kaya po humina yung pressure. So umilaw yung langis. Tapos yun nga po, yung mga ginamit din na na filter. Siyempre pagka hindi maganda yung ginamit mong filter, madali lang din So ito na ho yung mga ginamit. Puro fake po lahat yung ginamit Oh. Ito po yung filter. Ito naman medyo okay pa, kaya lang mahina na yung hangin nyo dun sa aircon Kaya nagpalit na rin po tayo. Lahat po ng mga pyesa namin, diyan po kay Fordland Doon namin kinukuha, talagang Ford, walang peke. Kung pumunta po kayo rito, ilan po yung langis na nilagay nyo? Bali, yung pag-akyat nyo? Bali Dalawa. Tapos po pagdating dito, naglagay tayong 3. Bali 5 na. 5. Tapos, wala po kaming nakitang leak. Wala po kaming makitang tagas ng langis. Hanggang ngayon, wala kaming makitang tagas ng langis. Saan po napunta yung dati yung langis? Kasi 6.5 po laman ito. Nasagot nyo na yun, sir, saan napunta? Hindi ko nga ho alam. Baka hindi kayo nilagyan ng langis nung unang gumawa sa inyo. Baka kulang. Hindi, pero nung may langis Bago tayo naman. umalis, Oo. no? Nag-check ako walang tulo, wala lahat. Wala hindi namang... Kaya doon sa yung bang bumigay yung yung nakabalot na Teflon. na teflon Hindi. Form ng compression. Hindi po mauubos yung 4 na litro doon. Di sana makikita natin basang-basa yung ibabaw nun.
Oo. Kaya nung nakita ko may tulo talaga doon sa ano, Nag-warning. nag-warning, tsaka nag-warning. Hindi po, yung warning nyo po, tulad ng pinaliwanag ko kanina, pakikuha nga yung oil filter. Dahil doon. Oo, yan, yun. Oh. Kaya po kayo nagwa-warning kasi barado to. Kasi nga, o yan, oh, napipi siya. Barado to, kaya nagwa-warning. Pero pag naka-revolution nga kayo, wala yung warning, di ba? So nagwa-warning siya dahil dyan, pero the truth, hindi siya kulang ng langis. Inaandar namin yan, inikot-ikot namin yan. Tapos dito, ako kumuha niyan sa baba, inakyat ko rito. Wala namang problema, yun nga lang, may leak yung fuel, yun yung inaayos ngayon. Pero wala hong tumutulong langis. Kasi At ano, wala na rin yung warning. Wala na ho yung warning dahil dito dyan po yun. napalitan na. So obserbahan na lang po natin. mhm. Kasi dapat may langis tayong makitang tumutulo. Wala namang usok. Tignan nyo, maandar na. Oh. Hindi ang gagawin ko ngayon, ano pag ano pa-engine wise ko yan sa ilalim. Para nasa ganyan, tapos i-obserbahan ko talaga. Ang napansin ko po, yung tulo na sinasabi nyo, yung diesel. Kaya nga ngayon, lumakas ngayon eh. Inayos namin ngayon yan, yung tulo. Parang ano yung bang lumabis pala yung ano, langis natin. Sobra, Sobra. Pero pag Kaya tumutulo. hindi, ano sabi nga niya, diesel nga raw yan eh. Labis-labis po yung langis. Labis yung langis kayo na ano. Kaya lang siya umilaw ng indicator. Sira Kailan ito. dito. Kaya yung kumbaga sa ano, sobra talaga yung ano. Sobra, pero ang tanong lang, ba't wala tayong masukat? Parang, Ayun nga yung ano eh. parang, nalagyan na dito, sinukat eh, parang wala naman. Yo, bago natin gawin. Sige, lapit mo. Ngayon, tahimik na. Pero bago ko gawin yan, bago natin buksan to, may video ko niya, pinakinggan ko yung tunog, yung maingay. Kasi nga, sabi ko nga, kung hindi makuha to sa injector, katok po makina. Nakuha sa injectors eh. May blow by nga lang po. Taga Malolos, Barswain. Yan. Mga kaibigan ko dyan, mga Gelison. Ninumbik Gelison, kaya lang, wala na eh. Sumalangit na wala eh. Ayan, sila po galing na Malolos. Kapatid, rescue time. Nasira yung wheel bearing. Nagkataon lang na Oo. ganito nangyari. Hindi mo naman expected na ganito Oo, mangyari. bago yung bearing eh. Bago yung bearing eh. Mabuti na lang, mabait yung 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 security ng NLEX, no? Saka mayroon pa nag-rescue sa akin na May tumulong. may tumulong na yung nasa likod namin, Oo. ang bait niya, taga-Bataan. Ang Ayun. pangalan niya ay David. David, Ay, Darwin pala. Darwin. Sir Darwin ha, say thank you ha. Thank you very much, Sir Darwin. Tinulungan mo tong kaibigan namin. Isang tawag lang sa akin, pinuntahan ko kagad dito. 2 sasakyan pa kami. Tapos lahat ng tao ko, kasama ko. Wala, nadurog yung bearing nag-init. Grabe, talaga nadurog yung bearing oh. Saan yung bearing niya? Ito, nasa loob yun. Ayun. Kaya mga kapatid, nandito kami sa NLEX San Simon, Pampanga. Ni-rescue ko si Kuya Chito kasi yung wheel bearing, ayan, sira. Tignan muna natin dito. Ayan tignan mo yung bearing yan Bakit ito? Hindi nakalubog. Ay hindi, itutornilyo mo pa yan. Ayan. Isang mabilisan, dala na namin talaga yung problema niya. Tira yung bearing. Para sigurado lang, nagdala ko na isang buong differential assembly. Papalitan na lang. Papalitan ko na ng buong axle to para wala nang yung ibig sabihin ito, original, walang ginalaw, buong axle, salpak lang. Kaya sigurado makakauwi na to ng Pangasinan. Siyempre pagka talagang kailangan i-rescue natin. Wala na may ibang tutulong eh. Oo nga. Diba? Mapapalaki pa gastos pag tinowing. Okay. Alam nyo naman dito sa San Simon, ako pag tinowing ka dito, nandyan lang yung accredited nila.
Ang delikadong pwedeng mangyari diyan, Kuya Chito, halimbawa talagang yung pinaka-worst, yung pinaka-grabe, kung marami kang sakay, puno ka. Tapos nasira yung bearing na gano'n. Mapuputol yung axle. Mapuputol. Saka matatanggal yung gulong. Tatanggal yung gulong. Kasi nagbaga yun eh. Pero siyempre napakatibay din naman ng axle para maputol lang siya ng gano'n. Bumigay talaga yung bearing eh. Since tinawag mo sa akin, tinanong naman kita anong naging ano naramdaman mo ganyan. Kaya nagdala ako isang buong differential. Kasi nandito tayo sa lugar ng kawalan eh. Wala kang mabibiling bearing dito, wala kang mabibiling gear oil, fluid. May dala ko lahat, gear oil, fluid, tools namin, isang buong differential, pati brake drum, lahat kumpleto. Lahat yata. Dinala ko na lahat eh. Mabuti, hindi kayo tumagay daw. Wala silang tagay. Kung bukod doon sa bearing na nasira, Ay, may problema ako. Kasi mag-iisip ako, ba't nasira yun? Ba't nagka-problema yun? Eh wala, yung stack up talaga yung bearing, ayaw umikot eh. Tolit, yung bearing naman yan, hindi yan yung katulad nung yung humihigpit pag pinili, di ba? Oo, hindi yan eh. Hindi siya ganun eh. Ito lang yung lock niyan, yung may nut. Oo, may sarili siyang lock eh, yung bearing eh. Ayun oh. Oh. Hindi yan yung lock bearing na. Oo, hindi yan eh. Hindi katulad nung iba na habang hinihigpitan mo, sumisikip. Parang yun doon sa harap. parang upan. Factory defect, ganun. Eh hindi natin masabi. Alam mo naman ngayon, ang daming mga... Kung yan eh katulad no sa harap, na habang hinihigpitan mo yung tornilyo, humihigpit din yung bearing. Yun, pwede. Tawa ng tawa tong kasabi ko. Na, muntik na nga na-aksidente, masayang masaya ka pa. Sama ka sa amin? Ayaw mo na. Kasama ko ang galit, lagot ako. Lagot ka. 661. Sabi nila, wala pa ako sa sinta daw eh. Abot ka pa 100, kuya. Sana. 100. Thank you. So kung 100 ka, 96 ako. Oo. O 95. Wala na, di na natin kaya mag-rescue. 95, wala na, ugod-ugod na tayo pareho. Tapos na, kapatid. Bigay yung bearing talaga, nag-stack up. Okay na. Uwi na, Kuya Chito. Wala ako. Uwi ka na. Sa wakas makauwi na. Diyan na lang. Uwi na. Lagay mo na lang sa kit na.